dumako muna tayo sa ibang mga balita. Kahit po masungit ang panahon sa Baguio City kahapon, hindi naman nagpapigil ang mga bibiyahe para sa Undas. Samantala, apektado po ang bentahan ng mga bulaklak sa syudad dahil sa nagdaang bagyo, kaya may oversupply. Yan ang unang balita live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, 24 oras ng bentahan ng bulaklak dito sa Malcolm Square sa Baguio City. At sa mga oras nga nito ay nagsisimula na ring dumami yung bilang ng mga namimili ng bulaklak. Apektado ang bentahan ng bulaklak sa Baguio City dahil sa malakas na ulan na dala ng Bagyong Leon. Kahapon, paisa-isa lang ang bumibili ng bulaklak. Karamihan din sa supply ng bulaklak na dapat sa ibabagsak sa Bicol Region at Maynila ay na-stock sa mga bentahan ng bulaklak rito. Ang resulta, sobra-sobra ang supply ng bulaklak sa Baguio City. Oversupplied tayo. Tapos yung mga limbawa, yung mga dadalhin sa province, mga ipapadala limbawa, hindi namin magawa dahil nga nabagyo rin sila. 24 oras ng bentahan ng bulaklak sa Baguio City. Umaasa pa rin ng mga flower producer na marami ang mamimili hanggang ngayong araw. Kahapon, October 31, nag-ikot ang DTI Benguet para i-monitor ang presyo ng mga bulaklak. We are doing this just to make sure na few days before the Undas is reasonable pa rin yung mga pricing ng ating mga bulaklak. Mabibili ng 200 pesos ang isang bungkos ng Malaysian mums, habang ang anthurium mabibili sa 250 hanggang 500 pesos ang isang dosena. Ang radus mabibili sa halagang 200 pesos kada bundle, habang ang aster ay 75 pesos ang kada bungkos. Wala namang paggalaw sa presyo ng rosas na nasa 30 hanggang 35 pesos per stem. Maghapon na nakaranas ng ulan sa Baguio City kahapon. Kasabay nito ang makapal na hamog na bumalot sa malaking bahagi ng syudad. Ayon sa Office of the Civil Defense Cordillera, epekto ito ng Bagyong Leon. Ngayong patuloy ang pag-ulan, nanatili sa mga evacuation area ang mahigit sa 70 pamilya sa Cordillera Administrative Region. Wala naman pong naitala ang mga major landslide. Although meron yung kaliliit na rockfall sa daan na mabilis namang mai-clear ng ating mga from DPWH. Sa kabila ng masamang panahon, dagsa ang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyan sa mga bus terminal sa Baguio City. Kasama ni Aling Pinky ang kanyang nanay at kapatid na umuwi sa Pangasinan. Pahirap pa ng biyahe kahapon dahil sa dami ng mga pasaherong naghahabol na makauwi. Mahirap na talaga pag ganitong tag-ulan. At saka yung marami uwian ng mga pasahero kasi Undas. Nagsimula na ring dumagsa ang mga bumibisita sa mga sementeryo sa Baguio City. Nasa halos 400 pulis ang nakadeploy sa 5 sementeryo sa syudad. Si Aling Alice kasama ang 2 anak, maaga na nagpunta sa sementeryo para bisitahin ang yumaong kaanak kahit pamalakas ang buhos ng ulan. Hindi naman kasi dating ganito ang ang panahon nung nakaraan. Talagang bibisita lang po talaga sa anak ko. Bukod sa mga sementeryo, nakabantay rin ng otoridad sa mga tourist attraction sa City of Pines. Sa long weekend, inaasahan ng pagdagsa ng mga turista. Okay naman po siguro kahit lang. Ambon lang, kaya naman po siguro. Ivan, mas maayos ng lagay ng panahon ngayong umaga kumpara noong nakaraang mga araw. Kaya naman umaasa ang mga negosyante na mas maganda ang kanilang kita ngayong araw ng Undas. Ivan? Samantala para sa update sa sitwasyon sa Cagayan Province na tinamaan ng storm surge dulot ng Bagyong Leon, makakapanayan po natin ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na si Ruli Rapsing. Magandang umaga po sa inyo. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Good morning po, Ma'am Maris, and sa inyong mga viewers po. Una po sa lahat, kumusta po kayo dyan sa Cagayan? Malakas pa rin po ba yung hangin, ulan at alon? Ms. Maris, 2 days ng sunny dito and clear skies po. May mga nai-report po ba tayo mga nasawi, nasaktan o nawawala sa mga sandaling ito, sir? No reports of casualty, Ms. Maris. Good to know that. There's one missing po. Oo, so walang mga kahit na sino pamilya, wala. At least all talagang lahat nasa kani-kanilang mga pamilya. Yes po. Ilan po yung mga nasiraan o tuluyang nawala ng bahay dahil sa storm surge? I know meron pa tayong pinagdadaanan ngayon, pero meron na po ba tayong mga initial na mga tala? Wala pang report sa atin yung local DRIMOS ng Gonzaga and Santa Ana, Ms. Maris. May mga kinailangan po bang i-evacuate?
Nag-evacuate tayo ng almost more than 8,000 individuals, Ms. Maris. Saan sila tumutuloy po ngayon? Evacuation centers, barangays, and local government of Gonzaga and Santa Ana. May mga kinakailangan po bang mga supply pa sa ngayon? Suffice pa yung stockpile ng barangays and local government. Kumusta naman po yung mga lugar na meron po bang hindi maabot ng rescue team? Wala na mga isolated areas po. Oo, good to know that. May mga lugar bang nawala ng kuryente, tubig at signal? There was power interruption noong Wednesday, but na-restore naman kaagad after 3 hours. May pinapakita po kasi kami na parang sa may dagat, no, parang may mga harang po doon na talagang nasira na dahil doon sa bagyo, dahil sa lakas ng parang sa mga dike ata yan. Meron po ba tayong tala ng mga pinsala? So far, ongoing yung rapid damage assessment pa po namin. Ano po yung pinakakailangan sa ngayon ng mga residente ngayon dyan, sir? We're coming up with financial assistance for them, Ms. Maris, but that would depend on sa damage assessment po natin. By when do we expect to get those assessments? At the most would be until tomorrow po. Alright. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat. Cagayan PDRRMO Head Ruely Rapsing. Ingat po kayo dyan. Salamat po sa inyo. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Manila North Cemetery kung saan habang papataas po ang araw ay paparami din ang mga kapuso nating dumadalaw dito sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. As of 7 o'clock ngayong umaga, ang crowd estimate na po ng Manila Police District ay umaabot na sa 20,000. Napakabilis po ng naging talo niyan dahil kaninang 6 a.m. estimate ay nasa 3,000 more or less lang ang kanilang bilang, pero ngayon pa po ay nasa 20,000 na. At habang umuusad po ang araw na ito, inaasahang parami pa ng parami ang mga dadagsa dito sa Manila North Cemetery kung saan dahil nga po sa extended hours na hanggang alas 7 na ngayong gabi ay aabot ng 1 milyong tao ang pupunta dito sa Manila North Cemetery ngayong araw na ito. Ayan, nakikita po natin dito ang entrance. Patuloy po ang mahigpit na seguridad na ipinapatupad ng ating pulisya. Dito naman po sa aking likuran, yan ang libreng sakay. Serbisyo po yan ng e-trike para sa mga senior citizen at sa mga medyo hirap na maglakad. Ayan, nananawagan sila sa mga yung kaya naman maglakad, maglakad na lang at bigyan prioridad ang mga senior citizen sa paggamit nito mga e-trike papasok sa sementeryo at papunta sa puntod ng kanilang mga yumao. Sa punto po ito, kausapin natin ang isa sa mga nakilala nating dadalaw ngayong umagang ito. Magandang umaga po. Magandang umaga Kayo po si Gloria po, taga Tondo, Manila. Aling Gloria. Kumusta naman po yung pagpunta nyo rito? Medyo marami po tayo road closure eh. Libre naman po yung sakay papunta rito. Nag-e-trike din kayo? Oo. Jeep lang po. Jeep. Okay naman, wala naman tayong naging problema. Wala naman Sino po po. ba dinadalaw natin dito? Magulang po namin sa mga kapatid. Ito ho ba talagang taon-taon hindi nyo pinalalampas? Ay, hindi po. At November 1 talaga kayo. Bakit po? Ano hong kahalagahan para sa inyo ng araw na Kasi ito? po parang reunion na rin po ng mga kapatid ko. Yung iba kong kapatid. Pero bawal mag-party bawal daw Hindi maingay. po. Tinapay nga lang po ang baon eh. Okay. So kaya pa naman po, hindi naman mag-i-trike, maglalakad lang. I-trike na. I-trike na. Mamaya. Senior na po. Senior na. Pero groovy pa. Maraming salamat po, Nanay Gloria. Maraming salamat po na nakausap natin si Aling Gloria. Ayan, taon-taon po bumibisita sa puntod ng kanyang mga magulang at mga kapatid tuwing November 1. Bukod sa bibisita sa sementeryo, binabantayan din ang daloy ng trapiko sa labas ng Cagayan de Oro City Public Memorial Park. Yan ang unang balita live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril! Yes, Igan, pasado alas 6 ng umaga, ngayong araw, binuksan ng kapulisan ang entrance ng Cagayan de Oro City Public Memorial Park dito sa Barangay Kabumanan at pinayagang pumasok na ang publiko upang dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pasado alas 5 pa lang ng umaga, kita na ang ibang mga Cagayanon na nais pumasok rito sa Cagayan de Oro City Public Memorial Park. Mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad sa sementeryo. Nakabantay red ang Roads and Traffic Administration sa Trapiko at City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO
bilang tagapangasiwa nitong sementeryo. May ilang bagay na rin na nakumpiska ang mga otoridad na ipinagbabawal dito sa sementeryo, gaya na lang ng posporo at lighter. Bawal na ito dahil meron ng designated area para sa mga nais magsindi ng kandila. Ipinagbabawal rin ng Clenro ngayon ang pag-go-overnight sa sementeryo at ang pagdala ng matatalim na bagay at sound system. Igan, ngayong araw, inaasahan natin ang pagdagsa ng hindi bababa sa 10,000 katao dito sa Cagayan de Oro City Public Memorial Park na kinukonsiderang pinakamalaking sementeryo dito sa lungsod. At yan ang latest mula rito sa Cagayan de Oro City Public Memorial Park. Igan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Samantala, pahirapan ang paglilinis sa ilang mga puntod sa sementeryo sa Mamburao, Occidental Mindoro dahil sa putik ng nainiwan ng mga nagdaang bagyo. May unang balita si Mav Gonzalez. Maulan man, maaga sa sementeryo ng Mamburao, Occidental Mindoro si Tatay Entor. Kinukumpuni ang puntod ng yumaong may bahay. Katunayan, ika-4 na araw na niyang nagbabakod sa puntod kahit pa may bagyong Leon at bumabangon pa sa naunang bagyong Christine. Sa akin nga po, sa bahay ko nga, baha pa rin eh. Ito muna ako una ko. Ay, simple, para masayos naman yung bahay ng aking commander. Bakit po kayo naiyak, Tay? Nang-miss niyo po ba si Ma'am? Oo. Hindi na naitago ni Tatay Entor ang pangungulila sa misis na pumanaw noong nakaraang taon lang matapos ang halos 50 taong pagsasama. Ang dalangin niya, mabiyayaan ng magandang panahon para makabisita sa mismong araw ng undas. Siguro po, maaaring pumunta po. Kung hindi man po, ay di, siyempre, panahon eh. Si Lloyd maaga ring nag-ayos ng puntod ng ama. Sinuong din ang bahang nagpalubog sa malaking bahagi ng sementeryo. Nandito na po kami naglinis. Kaso nga lang po malakas po talaga yung ulan, hindi po namin natapos. Paano yan? Baha pa nga dito sa labas. Yun po, medyo mahirap po, struggle po pag mag-iigib po sa labas. Pero parang sacrifice nyo na rin yun. So okay lang naman po kasi once in a year lang naman po yung ganun. Bukod sa abot tuhod na baha sa looban, nagkalat din ang basura, talahib, pati yero. Karamihan sa mga museyo, maputik. Kaya kanya-kanyang linis ang mga dalaw. Sa lakas po ng bagyo, nagkaroon po siya ng baha-baha ng kaunti, mga tubig-tubig po, tsaka putik po. Paano po yan? Nag-uulan pa ngayon. Kaya nga po, nagano po rin kami kagad ng maaga para po makapaglinis po kagad kami. Nagbaon sila ng mga lalagyan ng tubig para makapaglinis. May libreng mapag-iigiba naman, pero nasa labas pa ng sementeryo kaya malayo ang lalakarin. Nag-ikot naman ang ilang pulis para mamigay ng flyers na may paalala sa mga bibisita ngayong undas. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Naglandfall na sa Taiwan ang bagyong Leon na may international name na Typhoon Kongray. Kaugnay sa sitwasyon, live na ihatid mula sa Taiwan ng kasama nating si Susan Enriquez. Susan. Yes, Igan, magandang umaga at kahapon po ay bumiyahe tayo from Taichung, bumiyahe tayo sa Taipei City. At kahapon, mga bandang alas 12 pa lamang po ng tanghali ay ramdam tayo malakas ng hangin habang kami papunta dito sa Taipei City at nagkaroon na po ng announcement ng suspension of the access at suspension sa lahat ng mga government offices. So kahapon, sarado ho yung marami mga establishmento, marami din mga siyempre, sarado ho ang lahat ng mga government offices, yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino natin na nandito sa Taiwan para sa kanilang mga pamamasyal, mga tour packages na ina-avail nila para makaikot sana dito. So, siyempre hindi sila nakapunta doon sa mga pakalan nila. Especially yung mga outdoor po, no? Yung mga government offices na kakailanganin nila yung permit to get inside. Sarado po yun dahil nga po sa suspension ng work sa lahat ng mga government offices. At marami din mga commercial establishments ang hindi na nagbukas at umaga pa lang ay sarado po yung marami mga commercial establishments. Tapos kagabi, on our way dito ho sa Taipei City, mga bandang alas 6 pa lang ng gabi, wala na, pati ho yung mga restaurant dito, yung mga kainan, sarado na rin po, maliban doon sa na lamang convenience store na pinupuntahan para makabili ng pagkain yung ating mga kababayan, mga OFW. At pagsapit mo ng mga bandang alas 7, ay ramdam na ramdam niya ang napakalakas na hangin, lampas ng upang hangin. Hanggang ano po na, hanggang alas 10 ng gabi naramdaman dito
sa Taipei City. At sa mga oras, wala na tayo nakita ng pagbaha. Dito sa tinitungin natin dito ang hotel sa Taipei City. Ang likod doon ito ilog, no? Parang actually parang siya Marikina River. May nagkaroon ng bagya pagtakas. Pero ngayong umaga, nakita ko medyo mababa na. Wala naman tayo nakita mga flooded areas dito. Maganda lang tayo dito. Yung mga dinaanan natin from Taichung all the way to Taipei City. Wala na tayo nakita mga flooded areas. At sino, wala akong ilan, mga sasakyan na nakikita natin sa Azanda. Wala rin tayo nakikita mga tao. Siyempre, siguro nasa labo na kanila mga tahanan to make sure na magiging ligtas sila sa pag-landfall nitong yung super typhoon na si Kongray na naramdaman nga ang lakas din ito dito sa bahagi ko ng Taipei City. Sa ngayon, Ligan, ay back to normal na. May mga nasa lubong na tayo mga estudyante. May nakita lang tayo mga papasok sa kanilang mga trabaho. Marami na silang sasakyan sa kalsada. At may mahina na lamang na pag-ulan sa mga oras ito. Nagsisimula na rin magbukas yung mga commercial establishment, lalong-lalo na yung mga kainan. At nakita din natin na yung mga booths na sinasakyan ng mga tour packages ay ready na rin para ihatid kung saan pwede maipasyal yung mga turista na nandun dito sa Taiwan. Igan? So saan may mga kanseladong flights ba pabalik ng Pilipinas? Po, Igan, ay pagkakalang ko ay cancel the flights going there, pati sa palabas, pati mga domestic at international. So, ngayon araw wala pa tayong mga balita kung nag-resume na, no? Siguro, dahil maganda na rin naman yung mga panahon, at wala na mas malakas na pag-ulan. Wala na rin yung hangin, ako wala medyo malisangat na ngayon, wala nang hangin dito. So, ay ina-assume lang natin baka mag-resume na yung kanilang mga canceled flight kahapon dahil nga doon sa bagyong si Kongray. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Susan Enriquez. Pasado alas 7 na ng umaga, kumustahin natin ang dali ng trapiko sa NLEX Balintawak. May unang balita live si Bea Pintak. Bea! Igan, magaan ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, posible pa itong bumigat mula ngayong umaga hanggang mamaya alas 2 ng hapon. Madaling araw pa lang, bumiyahe na sa NLEX pa probinsya ang ilang pamilya para bisitahin ang kani-kanilang yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Hindi raw sila nakabiyahe kahapon dahil may pasok pa sila sa trabaho. Yung pong bakanting araw namin. Kasi may mga hanap buhay kami na inasikaso pa. Kahapon kasi, ayun nga, conflict sa work. So, ngayon po yung available na time para bumiyahe. Nag-decide kami na madaling araw kami aalis kasi para walang traffic, wala ganong aberya sa kalsada. Kahit November 1 na nakaluwas, plano nilang maaga pa rin bumalik ng Maynila para makaiwas sa dagsa ng mga babiyahe pagkatapos ng undas break. Siguro sa Saturday babalik kami or siguro within this day na lang din para maiwasan yung traffic. Baka madaling araw din po kami alis. Kasi kailangan makabalik kasi yung mga bata may school na eh. Yun, para hindi lang kami makasabay sa sa daloy ng trapiko kasi magdadagsaan po kasi. Simula October 31 hanggang sa Lunes, inaasahan ang 360,000 na motoristang dadaan dito kada araw. Mas mataas ng 10% sa daily average traffic sa NLEX. Sa SCTEX naman, 84 to 85,000 na motorista ang inaasahan kada araw hanggang sa Lunes. Ayon sa pamunuan ng NLEX, handa sila sa buhos ng motorista. 1,500 ang NLEX personnel ang nakadeploy ngayon para sa undas. Nagdagdag po kami ng deployment ng mga patrol, mga traffic marshal, yung ating security, yung ating mga toll lane personnel para mag-assist kung magka-concern po doon sa plaza. At ganoon din po yung ating mga incident response teams. Tuloy-tuloy po yan hanggang 6 a.m. po ng Monday. Nag-implement po kami ng free towing para sa Class 1 vehicle to the nearest exit para po makatulong pong mas mabilis yung pag-clear po natin ng insidente at hindi na po makaabala sa daloy ng traffic.
Igan, ayon sa ilang nakausap natin, malaking bagay na dito sa Balintawak Toll Plaza ay merong mga station kung saan pwedeng magpakabit ng RFID ang mga sasakyan na wala pa. Kung magpapaload naman daw ng RFID, merong mga tauhan ng NLEX dito na pwedeng mag-assist at pwede rin nilang gamitin yung machine sa loob mismo ng Customer Service Center. Yan ang unang balita mula rito sa NLEX. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Di pa naman tayo sa may SLEX. Silipin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Umaga ng All Saints Day. Maaliwalas pa ang biyahe kung dadaan ng South Luzon Expressway. Sa magdamag, light to moderate ang vehicular density ng mga sasakyan sa parehong southbound at northbound lane ng SLEX. Mula Alabang, Muntinlupa hanggang Santo Tomas, Batangas. May mga ilang nakaranas ng mechanical problem pero agad din itong nalulunasan. At wala na iulat na aksidente. Kanina sa may Alabang, nagkaroon ng isang sasakyan na nagkaroon ng problem na itabi naman sa roadside. At ngayon naman sa Cabuyao, Laguna, meron na currently nagkakaproblema sa gulong pero ito ay ongoing din ang troubleshooting. Paalala ng pamunuan, tiyakin ang safety ng sasakyan bago mag-long drive. At kung inaantok, huwag pilitin. Siguraduhin may load ng RFID para hindi maabala at maigi mag-install ng AutoSweep app para rito. Igan, Linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga inaasahan yung pagdagsa ng mga sasakyan pauwi ng Metro Manila. So plan accordingly at hinihintay pa rin natin yung latest data from SLEX dun sa kung ilan yung sasakyan na dumaan na rito sa SLEX. Ito ang unang balita mula rito sa South Luzon Expressway. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, tinatayang 300 police personnel ang idineploy ng Malay LGU sa isla ng Boracay sa pagpapasigurong maging ligtas ang pagdaraos ng undas ngayong taon. Solo travel at first time magbakasyon sa Boracay si Greg mula pa sa Cavite. Nag-book out like 3 weeks ago. Kasi yun din yung parang next na goal destination ko. Or one of the bucket list po. Pinili naman ng pamilyang ito mula sa Batangas na rito mag-holiday sa isla. Mag-island hopping po kung magandang panahon. Pero sa tingin ko naman wala akong hangin. Sa datos ng Malay Tourism Office, umabot na sa mahigit 134,000 ng tourist arrival sa Boracay mula October 1 hanggang 29. Inaasahang dadami pa ito ngayong araw, November 1. Bawat taon, patok ang outdoor activity sa isla. Pero dahil sa masamang panahon, sinuspende ng LGU ang pagsasagawa ng mga ito. Samantala, ilang residente naman ang bumisita sa sementeryo upang maglinis at magpintura ng mga puntod ng kanilang namayapang mga kaanak. Tulad na lang dito sa Manok-Manok Public Cemetery sa Sitio Tulubhan. Mayroon din kaming pagkain na kaunting dala para may halad sa kanya. Napinturahan namin para maganda yung tingnan. Siyempre, puntahan natin para masaya rin sila sa kabilang buhay. Nakahanda naman ang Malay LGU sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Layunin nito ang zero incident sa Undas 2024. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo at pagdala ng nakalalasing na inumin sa loob ng sementeryo. Pinaalalahanan rin ang mga bibisita sa sementeryo na panatilihin ang kalinisan sa paligid. Meron tayong task force na palaging nagabantay dyan. Not only the PNP but other enforcers na kasali dyan. May Red Cross, MDRIMO, MHO. Igan, naaliw ang mga turista sa iba't ibang Halloween activities kagabi dito sa isla. Isa na rito ang Festival of the Dead kung saan nagsuot ng mga nakakatakot na costumes ang mga kalahok. Yan muna ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kaugnay sa sitwasyon ng mga biyahero sa mga pantalan sa bansa, makapanayan po natin si Janeliza Rebong, Acting Port Manager ng Philippine Ports Authority sa NCR North. Yan, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. Opo, kamusta lang po dagsa ng mga pasahero? Marami bang humabol ngayong araw na ito? Opo, Igan, medyo marami po ang pasahero natin ngayon kumpara po kahapon. Meron po kasi tayong 4 na biyahe ngayon ng Tugo. Actually po, yung isa dyan ay close boarding na po. May 215 passengers po yan. Kanina pong 7:00 ng umaga.
And ngayon pong alas 12 ng tanghali, meron din po tayo. Papunta naman po yan ng Bacolod na may 430 bookings po. And mamaya rin po, mamayang 5:30 ng hapon at mamayang bago mag alas 12 ng hating gabi, meron din po tayo papuntang Puerto Princesa at Zamboanga po. So in total, Igan, nasa 1,028 po ang magiging pasahero natin sa araw na ito. Kumpara po kahapon na 386 lang po. Bah, dumami. May mga kanseladong biyahe po ba? Wala naman po, Igan. Wala. Apo. At sa monitoring nyo, hanggang kailan pa dadagsain ito, yung pag-uwi? May hahabol pa bukas kahit November 2? Meron pa po tayong hahabol bukas pero wala pa pong confirmed bookings yung iba po. Okay. Mas marami po talaga ngayon. Opo. So umabot na ba sa peak yung inaasahan nyo, Ma'am Jeneliza? Opo, ito na po yung pinaka-peak base po sa ating records ng ating shipping lines po. May mga report ba ng mga medical emergency sa ating mga pasahero? Nung isang araw po, mga nahilo lang po pero nabigyan naman po agad ng karampatang atensyon. May clinic naman po tayo sa atin pong PTB. May standby din pong doktor doon at 24/7 na nurse. So yun po ang ating nasa PTB po. Huling paalala lang po sa mga papunta sa Pantalan, Ma'am Jeneliza. Go ahead po. Opo, ang paalala lang po natin sa ating mga pasahero at ang ating patuloy na panawagan po sa kanila ay patuloy po silang makipag-ugnayan po sa ating mga shipping lines para po sa schedule ng mga biyahe at para din po sa mga karagdagan pang impormasyon. Maraming salamat. Ingat po. Jeneliza Rebong, Acting Port Manager ng Philippine Ports Authority. Thank you po, Igan. Salamat. Magandang umaga po. Dadalaw man sa yumaong kaanak o magtitinda ng mga kandila at bulaklak, paagahan ng diskarte ng mga bumibisita sa Manila South Cemetery. Update tayo sa sitwasyon doon, live mula sa Makati City. May unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, tuloy-tuloy lang ang pagdating ng mga bumibisita sa mga punto dito sa Manila South Cemetery. Kahapon, umabot sa mahigit 13,000 ang mga naitalang bumisita rito. Pero kaunti pa raw yan dahil ngayon talaga ang inaasahang pagdagsa ng mga bibisita rito. Halos kabubukas pa lamang ng Manila South Cemetery pero may ilang maaga nang nagtungo rito. Yan ay para hindi raw mainitan at maiwasan ang dagsa ng mga tao mamaya. Tulad na lamang ng 71 years old na si Aling Zenaida na kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. Nagbebenta raw sila ng bulaklak sa labas kaya sasaglit na sila sa pagbisita sa puntod ng mga kamag-anak. Kasi po parang makaiwas sa maraming tao. Kasi mamaya siksikan na po. Si Sita naman kasama ang kanyang mister na bibisita sa puntod ng kanilang anak. Every Sunday nandito po kami. Inagahan namin kasi mamaya marami ng tao. Base sa pinakahuling datos ng PNP, aabot sa mahigit 300 katao ang naitalang bumisita rito mula kaninang alas 5 ng madaling araw, habang umabot naman sa mahigit 21,000 ang naitalang bumisita rito magmula noong October 30. Tulad pa rin ng dati, i-inspeksyonin muna ang dala ng mga bisita. Kukumpiskahin ang mga ipinagbabawal tulad ng mga patalim, matutulis na bagay, alak, mga sound system, sigarilyo at mga flammable materials. Mayroon ding mga nakahandang wheelchair para sa mga PWD, buntis at senior citizen. At dahil bawal magpasok ng mga sasakyan, mayroon pa ring mga e-vehicle dito na maghahatid sa mga bisita papunta sa puntod ng kanilang dadalawin. Kung hindi naman alam ang eksaktong puntod ng kaanak, pwedeng magtanong sa help desk ng Manila South Cemetery na matatagpuan malapit sa entrance ng sementeryo. Kung wala naman dalang mga bulaklak o kandila, maraming nagbebenta nito sa loob at labas ng sementeryo. 10 pesos ang pinakamurang kandila habang nasa 180 pesos ang pinakamahal. Habang nasa 50 pesos naman ang pinakamurang bulaklak at 300 pesos ang pinakamahal. Samantala, Igan, bukod sa PNP, nakaantabay rin sa loob ng sementeryo ang ilang rescue volunteer para tumulong sa mga bibisita rito. Bukas ang Manila South Cemetery hanggang mamayang alas 7 ng gabi. At yan ang unang balita mula dito. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Tinaas ng Department of Health ang Code White sa buong bansa ngayong Undas. Ibig sabihin, nakahanda ng lahat ng medical personnel sa mga ospital at iba pang pasilidad
sa posibleng medical emergency sa mga bibisita sa mga sementeryo. Epektibo po yan hanggang bukas, November 2, All Souls Day. Paalala rin ng DOH sa mga bibisita sa mga sementeryo, magdala ng sapat na tubig, pagkain, first aid supplies, at payong. May spectacular treat ang ilang Sparkle Stars in time for Halloween. Dark and devilish shining inheritance kay Lina Alcantara sa kanyang transformation bilang mambabarang. Our favorite mulawin heroine, ang peg ni Cassie Legaspi, channeling her inner Alwina. Bagay! Nostalgia feels naman ang hatid ni Benedict Qua at anak na si Baby Alec as Ash Ketchum at Pikachu mula sa Pokemon. Ang cute! Look what you made her do! Dahil lipat naman tayo kay Rian Ramos. Siya naman nag-ala Taylor Swift. Uy, pwede siya sa concert, magkamukha sila. Ang BFF niya naman na si Michelle D naging si Beyoncé, channeling her inner Queen Bey. Ang isa pang shining inheritance star na si Michael Sager, Bruno Mars, ang character inspired ng Apatu MV. At si Raver Cruz, Peaky Blinders inspired ang OOTD. Gaganda. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.